ang galak ng ating lakbayin. Amen. Sa mundong ito, may mga bagay na naglalakbay, kasama yung mga pagsubok, dala-dala ang mga problema, kasama po sa buhay yun. Pero po tayo ay maglalakbay. Ibig sabihin, journey of our life. Pang-araw-araw ng buhay natin, tayo po dapat ay laging magalak. Isaiah 35 verse 10. Yan na po, ready na po. And the ransom of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness. Sabihin nyo nga, joy and gladness. Joy and gladness. Ayan. And sorrow and sighing shall flee away. Babalik sila sa Zion na umaawit. Mawawala na ang kanilang kalungkutan. Sino nalulungkot dito? Wala malulungkot. Sabi naman, babalik na kayo at pag-aawitan na. Yan na. At mawawala na yung kanilang mga kalungkutan. Tayo puro, mawawala na yung kalungkutan natin. Yung mga dalamhati at mapapalitan na ng walang hanggang kaligayahan, everlasting joy. Amen. So, tayo po'y mga tapat na mananampalataya ng ating Diyos at tagasunod ni Kristo. Amen. Tayo po'y may pag-asang inaabot sa kabila ng buhay na ito. Maaring madilim. Parang laging PM. Alam niyo yung PM? Hapon na, madilim. Pero tandaan nyo, hindi po magtatagal, hindi po kayo laging PM. Meron naman pong AM. Amen? Tama? Merong AM. Tama, pinalawa lang naman yung PM tsaka AM eh. Pag dati yung AM, may liwanag na. Hindi puro dalamhati. Hindi parang kadiliman. Yan. Sige. Sapagkat laging nangako po ang Diyos sa inyo, isang hanggang o napakagandang tahanan kung saan po, yun po yung langit. Heaven. Sabi nyo nga, heaven. Iyon ang langit na tahanan ng ating Diyos. Binanggit niya nga, sabi nga sa John chapter 14 verse 1, sabi nyo, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Si Jesus po nagsasalita. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Kaya saan man po tayo ang ating mga sa panahon ito, ang bahay mo man ay medyo kaliitan, hindi kayo magkasya, hindi kayo masiyahan. Sabi ng Panginoon, alam ng Lord, nagtotrouble tayo. Ibig sabihin, alam ng Lord na minsan ay tayo po ay nagkakaroon ng alalahanin. Kaya don't be troubled, sabi ng Lord. Panginoon, ang tagal ko na nagtatrabaho. Ang tagal ko nang naging tao. Pero wala akong nakita sa buhay ko na kung ako ay saan magiging magkaroon ng komportabling tahanan. Pero maniwala't kahit sa hindi, meron pong nakalaan ang Diyos na inyong pagtitirahan dito sa lupa, mas higit pa sa langit. Amen? Sabi ng Lord, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo. Ang galing ni Lord. Sino raw maghahanda? Si Jesus. Ipaghahanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sinasabi kung hindi ito totoo. Ibig sabihin, totoo yung sinabi ng Lord. Ipaghahanda po tayo ng magandang tahanan. Saan po yun? Sa langit, sa heaven. Pero, ibig sabihin, ngayon pa lang, umaasa na kayo.
meron kayong mansyon sa langit. Kung meron man tayong kalungkutan, sakit o kamatayan, ito po'y mawawala pag tayo po'y napanahan na sa presensya ng ating Diyos. Kaya nga sabi ng Lord kay Titus 2 verse 13, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa, yung pag-asa natin yun, yung sa heaven. Amen? Amen? Ay yung napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang malawalating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Ang pag-asa natin ito ay punong-puno ng kagalakan sa ating puso at ito ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kagaya ng isang halimbawa ay tatay mo, dati ko noon seaman, tapos pag lumabroad siya, may mga pangako siya, may mga regalong ibinibigay. At pag sinabi niyang, dadala kita ng, pag humiling ako, Dad, pengin laruan, yan, pengin ganito, radyong maliit, binibigyan ako, at di pa man niya dinadala, natutuwa na ako. Meron na tayong pagkasabik. Nasasabik na ako, Lord, thank you. Pag dumating na, nakikita ko talaga yung binibigay ng Panginoon. Kaya sabi ng Lord, hintayin natin, darating yung talagang pinakamasayang pag-asa natin sa hinaharap. At ito pa yung magbibigay ng kaligayahan, ng joy and gladness sa ating buhay. Amen? Kaya meron po tayong kagalakan, galak ng ating lakbayin. Kaya matuwa pa rin po tayo dahil sa pagkakbang natin, meron tayong inaasahan na gantimpala, pagpapala o inihandang napakagandang tahanan doon sa langit. Nakakita na kayo magagandang bahay. Tama? Malaking bahay. Meron, nakita na kayo. Ganun yung mas maganda pa ron. Ang inihandaan ng Lord sa inyo. Talaga, Pastor? Oo. Kasi sinabi niya, kung sabi ng Lord, diba? Kung hindi ito totoo, hindi ko sasabihin sa inyo. Pero sinabi po ng Diyos para tayo'y manabik sa Kanya. Amen? Yung magbibigay sa atin, pananabikan natin. Ang pag-asang ito ay punong-puno sa ating puso't kagalakan. Magbibigay po sa atin ng kaligayahan, kagalakan. Ang Bible po nagbanggit patungkol sa langit. Minsan nag-share kami ni Brother Bayani doon sa Rent Forest. Tinanong ng bata. Sabi niya, nag-share siya. Sabi niya, impyerno, ganyan, tas langit. Sabi niya, totoo ba may impyerno? Hell? Totoo, sinabi niya. Saan po yun makikita? Sa Bible namin sinabi. Sabi namin yung mayaman na lalaki at yung mahirap na lalaki na totoo pala yung ganon. Pero binanggit din yung langit doon. Na kung saan yung mahirap na lalaki na meron sugat ay napunta doon sa bukana pa lang ng langit. At tuwan-tuwa na siya ron. So ang langit po ay talagang totoo. Amen? Kung may totoong impyerno, may totoong langit. Saan gusto nyo? Siyempre, sa langit. Tanya pag binanggit nyo yung langit, napapangiti kayo. Langit. Kasi may joy na yun. Sinabanggit nyo pa lang yung langit, nangingiti na kayo. How much more pa kaya? Pag napunta na po tayo doon, pero hindi pa muna ngayon, ha? Hintayin natin yung time na masaya na rin po tayong yung pananabik natin, makikita natin yung mansyon natin, timing na ng Lord. Amen. Ibig sabihin, may pananabik pa rin pa tayo. Sabi ba, may binanggit po sa Revelation, sa chapter 21 verse 1, papahiran niya ang mga luwa sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Ang pananabik sa gayong kagalakan ay magpapasigla sa atin na tiisin
ang kasalukuyang paghihirap. Kung kaya ngayon naghihirap kayo, o yung mga tao na nakakaramdam kayo ng para bang naiipit kayo, mawawala na po yan pagdating sa langit. Mananabik na kayo. Amen? Batid na ang ating kinabukasan sa Diyos ay higit sa anumang mayalok ng sanlibutan ito. Sa mga tuwid, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, okay, habang tayo nabubuhay. So, hindi ko pa kagad sinasabi na, yung habang tayo nabubuhay sa mundong ito, tinawag tayong manatiling matatag. Sabi mo nga, matatag. Tapat sa Panginoon, ang pangakong langit ay nag-uudyok sa atin na itaguyod ang kabanalan. Of course, walang makakapunta. Huwag mo sabihin na manginginom ka, malakas ka uminom, malakas ka magsugal, magaling ka magsugal, magaling ka mandaya. Sabi mo, punta ka ng heaven. No way. Hindi pwede yan. Sa Lord, kinakailangan ikaw ay tapat at may kabanalan. Amen? Mataga sa mga pagsubok at maglingkod sa Diyos ng may kagalagang. Iyan po ang payo ng ating Panginoon sa kanyang kutusan. Kaya ang isip natin ngayon, ito lagi natin isip set your affection on things above. Para mag-iisipin mo palagi, para ikay masabik sa Panginoon. Isipin mo yung laging kung ano ang meron sa itaas. Amen? Sino rito pagka medyo siguro, hindi naman madalas, o kaya minsan nalilimutan nyo na tumingin sa langit. Diba? Minsan sa araw, baka hindi kinakatingin sa langit, sige lang kayong ganun Yan. Pero once na minsan tumingin ka sa langit, pagtingin mo ganyan, makikita mo yung kaginawa ang ibibigay sa ng Panginoon. Dahil laging may ipapaalala ng Panginoon na lagi kanyang sinasamahan. Amen? Okay, so ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kaya yung mga tao bagsak, kaya yung mga tao na kasi pilit nilang minamahal yung naririto sa mundo. Hindi nila naiisip kung ano ang meron pagdating doon para sa kaharian ng Diyos. Kaya magpapaalala sa atin tong tunay na pagkamamayan. Tayo po ngayon ay tagalangit na. Sabi mo, tagalangit ka na. Amen. Hindi lang ikaw taga-Mars. Tagalangit ka na ngayon. So, doon yung mga bagay, yung walang hanggang mana natin ay yung nasa langit. Kaya sabi ng Panginoon, ito na sa Matthew chapter 5 verse 12 magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. 5:12 Pusong punong-puno ng pag-asa, magpapatuloy ng tapat hanggang sa araw na tayo ay pumasok sa walang hanggang kanyang kaharian. Amen? Amen. So, bakit nga tayo dapat manabik? Manabik sa langit. Yan. O, basa. 1, 2, 3. Ang langit. Iyon. Tayo po ay bayan ng Diyos. Tayo po ay tao, mamayan ng Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Amen? May mga lugar na bansa na nais mong puntahan. Tama po. Nakasabi kayo. Katulad ng iba, gusto mo, ay pusong pumunta ng Amerika. Hindi pa nakikita ang Amerika. Sabik na agad. Tama? Gusto pumunta ng Spain. Yan. May mga taong ganyan. Gusto silang mapuntahan yung mga lugar na yon dahil sila'y gustong maging parte at makita yung kagandahan na yun. Pero sabi po ng Diyos, tayo po ay may lugar. Tayo na bayan ng Diyos ay may lugar sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Gusto niyo ba nun? Iyon. Tiyak po, may mga perpekto pong pagsasama-sama sa pamagitan ng Diyos
at mga mananampalataya, yung mga believers lang sa Panginoon ang makakapunta doon sa langit. Amen. At hindi na po tayo mapapahiwalay doon. Kaya yung lahat ng mga may kasalanan, sigurado hindi po tatanggapin sa Lord yun. But we are all righteous before the sight of God. Dahil ang puso natin ay ang puso natin, si Kristo ang nabumuhay, nakatira, sigurado pong tatawagin kayong pamilya at bayan ng Diyos. Amen? Pangalawa, ito na, mabilis lang po tayo. Ang langit ay isang lugar ng walang kalungkutan, sakit o kamatayan. Kung ngayon, nakakaranas kayo ng imperfection sa inyong sarili, hindi kayo perfect, hindi normal yung paghinga yun, hindi normal ang inyong katawan. Pero, pagdating po sa langit, maayos na po yung katawan natin. Katulad natin, katulad yan, pagdating yan, wala na yan. Ibig sabihin, wala na yung maayos na. Kung inyong mga katawan, maayos na yan. Ang lugar na walang kalungkutan, hindi ka na malulungkot pagdating sa langit. Amen? Ang pagdurusa na naranasan mo sa kasalukuyan sa mundong ito ay mawawala na. Kaya masabik kayo sa langit. Lord, gusto ko na yan. Langit ay walang luwa. Puro saya, dalamhati, sakit. Kung umiyak ka man, papahirin ng Lord yan. Kaya sabi ron, sa Revelation chapter 21, verse 4, papahirin niya ang luwa ng kanilang mga mata at wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat dumipas na ang dati nilang kalagayan. Amen? Masasaya na tayo pagdating sa heaven. Oh, heaven! At tayo po ay pasasayain ng Panginoon. Napakaganda ng heaven, no? Hindi ko lang maalala kasi meron daw pong nangyari na namatay siya at nakita niya raw yung heaven, pinakita ng Lord sa kanya yung heaven. Actually, meron naman talaga pinakita eh. Si John, pinakita ng Lord yung heaven. Kaya nasulat niya patungkol sa heaven. Okay? So, kung meron man po tayong iniinda ngayon, o kahirapan, o sakit karamdaman, pagdating po doon sa langit, wala na. Amen? Perfect na, maayos na ang inyong katawan, wala na kayong iinda. Amen? Dahil kayo po ay aalagaan na ng Diyos. Pangatlo, ang langit ay lugar ng purong pagsamba at pagpupuri. Ano, pastor? Pagdating natin sa heaven, kung ano ang ginagawa natin dito, tayo'y sumasamba, nagpupuri, nagsasayawan, nagkakantaan. Pagdating sa heaven, ganon din po yun. Amen? Kaya, puro praise the Lord na lang tayo doon. Praise the Lord, hallelujah, pasasalamat, pagsamba, pagpupuri. Ganon ang gagawin natin, yes. Kaya dito, kung hindi ka nagpupuri, baka ma-OP ka. Ano yung OP? Out of place. Saan ba ako? Punta sa langit nung hindi ka marunong magpuri, baka pag makita mo yung kapatid mo, tuwan-tuwa na. Ayun. Si Lester, talo na ng talo. Thank you, Lord. Thank you. Puri. Kaya dito pa lang, magsanay na tayong sumamba at magpuri sa Diyos. Eh, minsan kasi para magpupuri tayo, thank you. Hindi man lang maitaas ang mga kamay. Pero pag mga wala, sarado. Hello. Pero, pag sa mga, competition ba, tuwan-tuwa, gano'n. Pero pag salod naman, walang gano'n sa langit. Baka magulat ka si David nga, di ba, nung nagpuri sa Lord, na pagkamalang may gano'n. Kasi talaga nagtatalon siya. Kung makita niyo sa David doon, baka doon nagtatalon. So, sino kaya? Kasi hindi ka nagbabasa ng Bible, tapos hindi ka rin nagpupuri. Talagang hindi ka masasatisfied. Pero alam ko naman na dito pa lang, sinasanay na po tayong sumamba sa Lord. Ito kasi ang place ng pagsamba at pagpupuri sa Lord. Kaya pag sa langit, ganun ang gagawin natin. Purong pagsamba at pagpupuri.
Kita nyo, pag nasa labas kayo, minsan di kayo nakapagpuri, tama? Alam nga na magsisinga kayo na, hallelujah, praise the Lord. Pag nasa labas doon ka nagpe-praise the Lord, isipin ng tao, meron kang may mali ka. Oh, nagtatalong ka rin, praise the Lord, hallelujah, thank you Lord. Oo, purihin ang Panginoon. Sasayaw-sayaw ka. Hindi naman masyadong maganda yon. Pero, pagdating naman sa church, dito nyo ibuhos yung pagsamba at pagpupuri nyo. Dahil pagdating sa langit, ganun din ang gagawin nyo. Amen? Kaya manabi kayo sa langit. Paano kaya sila magpuri? Kasama na natin yung mga angels na magpupuri sa Panginoon. Sabi rin sa pahayag, Revelation chapter 7, verse 9 and 10. Sabi rito, pagkatapos ito, nakita ko ang napakaraming na hindi magbilang sa dami. Magmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng tupa. Sila po ay nagpupuri sa Diyos. Kaya sabi sa Psalms 150 verse 6, lahat ng may hininga. Sino may hininga rito? Lahat ng humihinga. Magpuri daw sa Diyos. Oh. Pero pag wala kang hininga, hindi ka na makapagpuri. Kaya kailangan sumasamba ka ngayon. Masanay ka na. Amen? Kung hindi ka mahilig makinig pa ng mga worship song sa umaga, YouTube na kagad. Pakantay mo na si Bishop, sasabayan mo siya. Di ba? Halina't sumayaw. Yun. Itong pwede ka magpuri. Pero kung titignan mo, puro yung mga hindi ka masasanay. Hindi ka masasanay magpuri sa Panginoon. Pagdating po sa langit, pagpupuri at pagsasamba ang gagawin natin doon. Amen? Palapakan po natin, Lord. Ngayon, pang-apat. Malapit na po tayo matapos. Ang langit ay lugar ng buhay na walang hanggang pagpapala. Amen. Hindi pagpapala ng papala tayo dun Blessing po, sabi ko. Pastor, may pala pa pala. Blessing po, hindi yung pagpapala. Hindi yung pagpipiko. Blessing na binibigay ng Panginoon. Sa Revelation 22 verse 2, itong pananapikan nyo talaga rito. At umagos sa gitna ng pangunahing lansangan ng lungsod, sa magkabilang tabi ng ilog, ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Namumunga ito ng 12 beses sa isang taon, isang beses sa bawat buwan, at ang daon nito ay ginagamit ng pagpapagaling sa mga bansa. Meron daw bunga doon sa langit na bunga na isang puno na iba't iba ang bunga. Hindi natin alam kung ano yan, pero napaganda po at ito'y magpapagaling daw sa atin. Umaagos daw yung tubig. Pagdating sa langit, ganun talaga. Malinaw. Saan nakakita ng magandang sapa na rito? Malinaw. Pera po dyan sa floodway, Hindi po maganda yun, Pero pag pumunta po kayo ng province, makikita nyo talaga, kaya kahit dinidisplay nila sa TikTok, dinidisplay nila, pinakikita nila sa Facebook, kita yung ganda naman yan. Mas maganda pa yun. Mas maganda pa sa langit. Malinaw na malinaw. Iyon ang ibibigay pakikita ng Panginoon at mararanasan po natin. Amen? At pagdating po sa langit, ganito talagang mamamanga kayo. Ako, hindi pa naman ako punta ng langit, pero sa sinasabi ng Bible, talagang kakaiba. Meron pong isang, kwento lang naman to, may isang Kristiyano, mayaman siya. Dahil mayaman siya, mahal naman niya yung kanyang yung kanyang mga gold. Alam naman natin yung gold, very precious metal yan, di ba? Halos siya gold, tapos mga bars na ganyan. Sabi niya, Lord,
Pag ako'y kukunin, pwede ba ako mag-request? Bakit? Ano yon? Pag ako'y kinuha mo na, yung mga gold ko, dadalhin ko doon sa langit. Ganun ba? Sige na, Lord, kasi gustong-gusto ko tong gold na to eh. Ang dami niyang gold, isang backpack. Sino may backpack? Alam niyo yung backpack? Di gaano karami yon, isang backpack na gold eh. Sabi niya, Lord, dadalhin ko to. Ayoko iwan to. Dadalhin ko doon sa langit. Bakit gusto mo? Gustong-gusto ko to eh. Yung gold na ano eh. O sige, dalhin mo. Sa madaling salita, nawala na siya, di ba? Nawala na. Ngayon, dala-dala niya ngayon backpack niya. Papunta na sa langit. Thank you, Lord. Pagpasok niya ganon, siyempre, andyan si yung nakabantay sa bintuan. Anong pangalan? Marlon. Marlon. Dito ka nga sa langit. Papasok ka siya. Pasok ka na. Pagpasok na, hinarang siya. Ano yung dala-dala mo? Sabi niya, may abiso to kay Lord. Sabi niya, dadaling ko rin to. Ano ba yan? Sabi niya, gold. Dami gold, pinakita. Ba't kailangan pandalhin yan? Sinabi ko na kay Lord, sabi ko dadaling ko. So, dinala niya ngayon pagpasok niya. Nagulat siya. Yung paligid niya, puro gold. Oo nga po, ganun po. Sabi po sa Revelation, chapter 21, verse 18, ang pader ay yari sa batong jasper. Okay? Ang lunsod naman ay yari sa purong ginto. Kaya yung dala-dala niyang ginto, baliwala rin. Pagdating dito, mga ginto, sinusuot natin di ba? Pagdating sa langit po, tatapakan na natin yon. Ang daming tao, gustong-gustong ginto. Sinong gustong ginto? Di ba gusto niyo yun? Iba suot-suot. Dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pati paa meron. Ikaw, lahat. Punong-puno ng ginto. Kasi maganda yun, di ba? Very precious. Pag lumalabas naman siya, lahat ng mga kasalubong, pinagdududahan, baka nakawan siya. Baka hold up siya. Kita nyo, pagdating po sa langit, hindi na natin kailangan yon. Kasi lalakaran na lang natin yon. Makikita nyo magandang ilog, malinaw. Amen? May gladness tayo, may katuwaan tayo. Pag tayo po'y nananabik sa langit, nako, Lord, gusto ko na nga talagang tapakan yung ginto na yan. Gusto ko na rin makita yung pader na jasper. Ano ba yung itsura ng jasper? Parang stone ba yun? Kasi hindi ko pa masyado idea kung anong jasper. Napakaganda sa tingnan yan. Malinaw po yung ginto kasing linaw ng kristal. So wala pang ganong ginto, di ba? Ayun. Praise God. Sinong gusto mong ganon? Amen. Sa langit po, maano po natin maranasan. So, mais mo maranasan yung tunay na langit. Siguradong doon po ang punta natin. Amen. Sabi mo sa kanila mo, sigurado. Sa langit ka pupunta, ha? Okay, doon po sa langit, hindi na po natin kailangan ang passport. Wala nang visa-visa ron. Hindi mo na pag-ipunan ng pamasahe. Yan. Ang kailangan mo lang ay pananampalataya sa Diyos at pag-asa na makakamtan mo yung langit. So, tayo ay nasa journey, galak ng ating paglalakbay. Wala pong masasayang sa atin sa paglalakbay natin. Dahil panigurado po, makakapiling natin ang ating langit, ang ating Panginoon. Okay, paano makakatiyak na masaya tayo sa langit? Pag nasa langit ka, kailangan pa tayo makakatiyak. Unang-una, maniwala sa Panginoong Jesus Kristo bilang tagapagligtas at iyong Panginoon. Siya lang ang mga daan wala nang iba. Amen? Wala nang ibang daan, kundi si Jesus, John 14 verse 6. Sapagkat si Jesus ang nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Walang makaparoon doon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. So, kinakailangan, maniwala ka lang. Ayan po ang process mo para makapunta sa langit. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Hindi mo na kailangan pagharapan. Hindi mo na kailangan gumawa pa sapagkat ginawa na po ni Jesus yung kaligtasan sa atin nung siya napatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo na rin dapat gayahin si Jesus. Lord, nagkarga ka ng krus, ako'y magkakarga rin. Hindi mo na kailangan gayahin. Sapagkat yung ginawa ni Jesus, minsan lang na siya pinako sa krus at iyon ay sapat na. Pangalawa, magsisi at mamuhay kay Kristo. Ibig sabihin, tumalikod tayo, sabi ron, tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. Acts chapter 3, verse 19 and 20. Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos. Kung minsan nalilimutan natin lumapit sa Panginoon, iyan po ang paalala ng salita ng Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap nyo ng kalakasan mula sa Panginoon pagkatapos ipadala niya si Jesus, ang Kristo na tinaga niya noon para sa inyo. Kaya magsisi lang po tayo sa ating mga kasalanan. Gusto nyo heaven, maging masaya, panabikan nyo ang langit, ang kailangan nyo po yung magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Maging matapat po tayo. Number 3, matiling po tayong tapat, matyaga, hanggang sa wakas. Sabi ng Panginoon, ngunit ang mga mananatili ng tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ibig sabihin, hindi unwavering yung faith natin sa Lord. Hindi yung pag may okasyon, sama-sama, pag medyo gawain ng Panginoon, mahina. Yung konting pagsubok lang, umaayaw na. Tapat lang po tayo sa Panginoon. Ha? Huwag po tayong paiba-iba ng isip. Ay, maglilingkod ako ngayon. Bukas, hindi. Huwag ganon. Gusto mo makita ang langit, magkaroon ka ng kagalakan. Sa Lord po tayo yung maging tapat ano man ang dumating sa ating mga buhay. Amen? Pang-apat, ilagay ang iyong puso sa isip na bagay na langit. Kaya lang minsan kasi, yung mga Kristiyano, nawawala maglingkod sa Panginoon. Kasi ang iniisip nila, yung sa makamundo, mas lalo pa silang tawag nito yung mas lalo silang naniniwala o mas palagay ang buhay nila dito sa mundong ito. Tandaan po natin ang mundo ito'y lilipas. Ang mananatili lamang ay yung sa langit na dapat nating iniisip. Binuhay kayong muli, Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Binuhay kayong muli ng kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, isip natin nakatuon sa langit, sa Lord. Again, looking unto Jesus, for He is your author and finisher of our faith. Alam na ng Lord yung kailangan natin. Alam na ng Lord yung mangyayari pa pagdating mo ng edad na senior citizen. Pag edad mo 70, 50, 16, 15, alam na ng Lord yan. Ipagkatiwala nyo lang po ang buhay nyo. At lagi nyo isipin na si Jesus ang kailangan ng inyong buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, Matthew chapter 6 verse 20, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Paano nga ba, pastor, ang mag-ipon sa langit? Mag-ipon ng kayamanan sa langit? Pag kayo pumunta po ng Italy, sa Milan, dala nyo 1,000 piso. Na pumunta kayo ron. Punta ka sa tindahan, pagbibilang ba kayo? Hindi. Give me pizza. Ganyan pa kayo? Ay, 1,000 pesos. Hindi po papansinin yan. Anong kailangan niyong gawin? Papalit kayo. Punta kayong, ano yan? Money changer, 1,000 ako. O yan. Makakabili ka na. Ano na? Sa Palawan. Papalit yung pera mo ng
Euro ba ron? Euro, yan. So sa langit, ganun din. Kung ano yung ginagawa natin pagsuporta, pagbibigay sa Panginoon, doon ako-convert yung kayamanan natin doon sa langit. But ang importante po, ang puso natin, ginagawa po natin to mula sa ating puso. Upang yung iniipon natin kayamanan dito, yung pagbibigay ng suporta, pagbibigay ng, sa gawain ng Panginoon, nako-convert po yun, yung kayamanan natin sa langit. Alam mo, hindi na mahalaga sa Lord yung pera eh. Ang tinitignan po ng Panginoon yung puso mo, kung paano mo ginagamit yung pera. Hindi mo masamang maging mayaman ka. Sino gusto maging mayaman? Hindi, ayaw ko. Sabi niya, ayaw ko. Bakit? Kasi sabi ng Lord, mahirap daw tinatanggap sa... Hindi po. Kahit magkaroon kayo 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 10 milyon, o more than that, ang malaga po, hindi po kayo humihiwalay sa Diyos. Tama po ba? Kasi kaya naman ibigay ng Lord yan eh. Pero kung puso mo, binigyan ka ng Panginoon, dumami yung pera mo dahil sa iyong pagsisikap, dumami, talagang yumaman ka, nakalimutan mo naman si Lord. Iniwan mo si Lord. Hindi ka sumunod sa kanyang kalooban. Baliwala lang yun. Kaya yung mga mayayaman na tao, marami pong mayayaman sa GA1. Amen? Lahat po kayo yayaman. Huwag nyo rin pong kalilimutan ang Diyos. Kaya po ibigay yung 50,000, 100,000, 200,000, even millions. Kaya po ibigay ng Panginoon yan. Titignan lang po ng Panginoon kung paano po kayo mananatili sa Kanya. Minsan nasabi ng brother ko, ang Pilipinas totoong mayaman. Amen? Lord, ba't ang tagal naman na makita namin na umuunlad na ang Pilipinas? Di ba? Ito kasi ang problema. Yung mga puso, mga namumuno, ang isip nila ay makamundo. Gusto nilang kamkamin lahat ang kayamanan. Pero kung ang mga nakaupo po dyan, di ba? Mga matitino, may takot sa Diyos, nakakilala sa Lord, kahit anong kayamanan ang mahawakan, lahat ng proyekto ibibigay para sa bayan. So, ibig sabihin, hindi po masama ang maging mayaman na magpakayaman po kayo kung gusto nyo. Pero wag nyo lang kayong ihiwalay sa Diyos. Kung paano kayo pinagpapala ng Lord, gayon din ang gagawin nyong pagbibigay at pagsuporta, mas mataas pa para sa Panginoon. Amen. Palapak po sa si Lord. Sabihin po natin, yayaman ako. Yayaman ako. Huwag niyo isipin na hindi, parang ganito na lang ako. Minimum na lang ako. Wag! Yun. Walang ganon walang ganon. Tapusin na po natin pag-iisip na hanggang dito na lang ako, ito na lang pwede kong suotin, ito na lang ang kaya kong kainin. Ibig sabihin, taasan nyo yung inyong pananampalataya. Lagi nyo i-declare, mayayaman ako. Samahan nyo ng hingi ng tulong sa Lord na bigyan ka ng karunungan at bigyan ka ng kalakasan. Magawa mo yung magandang at hard worker ka, ibibigay po ng Lord yung inyong pangangailangan at kayo ay payayamanin. Parang humina. Yayaman tayo! Amen! Kasi pag yumaman tayo, siyempre lahat mayaman na. Tayong lahat mayaman na, di ba? Bibili na tayo ng malaking lote. Para sa Lord, di ba? Si Kim. 500,000. Yan. Pastor, ito yung 500,000. Sister Maricel, 1.5 sa akin. Yun. Mangyayari. Mangyayari yan. Talagang nangyayari. Pero, Pastor, may lupa na tayo, no? Ito, 300,000 pambili ng semento. Ayun. Gagamitin mo. Mangyayari po yan. Amen? Di ba sinabi ng Lord, ng Doc Jing, sabi niya, pahayag nun,
Sabi niyan, kasi isang kapatid niya, yung kapatiran sa JA1 Quezon, sabi niya, nung wala pang church talaga, nakita ko naman talaga yung church sa Lucena, wala pa silang church, na nag-aaral sila. Sila sabi ni Doc Jing, tayo magkakaroon ng building, ganito, malaki, aircon, maayos, at magkakaroon ng school. Sabi ng isang leader niya, buhay pa kaya ako niyan? Oh. Nangyari nga, hindi niya naabutan. Nawala, kinuha na. Pero nangyari. Kasi tinestify din sa akin ng isang pastor Si yung isang kapatiran nga natin, leader, sabi niya, buhay pa kaya yan? Maabutan kaya? Hindi niya nga naabutan. Yung isa tumayo, maabutan kayo, makikita ko yan. Kaya tayo, makikita natin yun. Amen? Yung ating church, maayos, maganda. Ang makikinabang dito, yung mga susunod na henerasyon natin. Okay, to be conclude, ito pong conclusion. Habang lumalakad tayo sa pagsubok o kawalang katiyakan ng buhay, manatili tayong tapat. Ituon ang ating mga mata kay Kristo. So yung tapat, ibig sabihin, baliktarin mo anong nakalagay. Tapat pa rin. Ha? So ano man mangyari, baliktarin man tayo, tapat pa rin tayo. Ha? Ito ang ating mga mata kay Kristo at mamuhay ng araw-araw ng may masayang pag-asa. Maging masaya lang po tayo. Walang hanggang kagalakan na naghihintay sa atin ang kanyang presensya sa langit. Maglingkod po tayo sa Diyos. Sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Ibahagi po natin sa ibang tao ang kaligtasan at huwag po tayong mangamba o matakot. Tayo po ay sasamahan ni Jesus. Sabi ng Lord, I will be with you until the end of age. Hindi po nasayang ating pagsilbi sa Lord. Pagsamba every Sunday, pag-attend ng mga gawain, midweek, discipleship, A-group, yung mga may A-group dyan, mga life group dyan, hindi po nasayang dahil may reward po tayong na nakalaan para na inhanda para sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ito po yung journey natin ngayon. Ito po yung lakbayin natin na may kagalakan habang po tayo sumusunod sa ating Diyos. Palapakan po natin si Lord. Tumayo tayo po yung lahat. Tayo po tayo lahat. Sumambo tayo ngayon. Pwede tayong sumamba ngayon. Ito na pagkakataon, tayo makapagsamba sa Panginoon. Pagdating po sa langit, gagawin din po natin yan. At walang sino mang magpigil sa iyo sa oras ito dahil nasa panambahan ka ng Lord. Even the babies, nagbibigay po ng papurihan. Out of the mouth of babes, sabi ron, you declare the wondering word of God. Tayo pa kaya na nakakaunawa na sumamba para sa Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon, sa pag-ibig mo, Lord. Salamat sa iyong pagmamahal mo na ibinigay mo sa amin. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Mahal kita, o aking Panginoon. Oh, ikaw ang higit. Higit na kailangan ko. Ang makilala ka at paglingkuran. Ang ng puso ko.
Salamat po, O Diyos. At ako'y hindi. Minsan ba, sa simula, mahal kita. Mahal kita, O Ito po ang pagkakataon upang sambahin, ibigkas ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Oh, mahal kita. Yes, Lord. Mahal kita, aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, talingkuran, hangad ang puso ko. Salamat po, O Diyos, at ako'y hindi. Ang makilala ka at paglingkuran, ang makilala ka. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Salamat po. At ako. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Praise God. Sa pagkakataon to, kung katabi niyo yung ano nyo, pwede po tayo maghawak-hawak ng mga kamay. Let us pray one to another. Ipag-pray po natin na maging matatag ang ating kapatid. So, ituloy niyo lang po. Yan. Sige po. So, sa oras pong ito, ipapanalangin niyo po yung mga nasa kanan nyo. Ipanalangin niyo na maging matatag sa mundong nilalakaran. We can pray anything. So that's the time, ito na pong pagkakataon na may panalangin kayo in Jesus' name. Come on, let us pray one to another. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yung masus blessing para sa Kanya. Lumakas ang Kanyang pananampalataya. Mga matibay, magkaroon ng kagalakan na paglilingkod sa iyo. Gagamitin mo ang aking kapatid to sa pagpapahayag, pagpapakilala ng iyong mga salita sa ibang tao. In Jesus' name. Ngayon, panalangin naman natin yung ating nasa kaliwang kamay. Come on. Pag-pray po natin siya. Urabasyanda lamasika lababakyanda. Yes, Lord. Lord, continue to bless my brother, my sister. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, mananabig kami sa langit. Wala na kaming kalungkutan. Kagalakan lamang.
sapagkat ikaw po ang naming nais makilala, paglingkuran, dahil alam namin na hindi mawawalan ng kabuluhan ang ginagawa namin para sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Taas mo natin ating mga kamay, ang makilala ka. Ang makilala ka. Come on! Mula sa puso nyo, sabihin nyo sa Lord yan. Ito ang ating kayamanan. Ang kayamanan natin ay makilala ang Diyos na nagmahal sa atin. Minsan pa, ang makilala ka. Ang makilala. Yes, Lord! Pakinggan mo ang awit namin ito. Ito'y para sa iyo, Lord. Diyos, napakabuti mo, Lord. At kapulinig mo. Salamat po, Diyos. Salamat po. At ako inibig mo. Salamat po, Diyos. Salamat po. Lord, habang kami nakataas ang aming mga kamay, idinadalangin ko po ang bawat isa. Ang lahat ng paghihirap o any bondages of the enemies, lahat ng hindi galing sa Diyos, sakit at karamdaman, kahirapan, kalungkutan, umalis sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, we command you to come out sa aming mga katawan. Lahat ng kahirapan, bankruptcy, we command you to come out. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat kayo ay matunaw, matanggal, lumuhod sa harapan ng Diyos at umalis sa aming mga katawan mula ulo hanggang sa talampakan namin. Anumang umaalipin sa amin, tinatanggalan namin sa pangalan ni Jesus. At Diyos, palayain mo ang iyong espiritu, ang kagalingan, ang kalakasan, ang kagalakan ng paglilingkod sa iyo. Gayun din, Lord, we speak life sa buhay ng bawat isa na nagnanais na magkaroon ng sariling anak o meron man siyang anak na, Lord, na nasa kanya sa pupunan. Right now, Lord, we speak life. Life, life, Lord, mabuhay, Panginoon, sa kanyang sinapupunan. Sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Kami paliligayahin mo habang kami naririto sa mundong ito. Sapagkat nakatumpo ang aming isipan doon sa langit na kung saan, Lord, someday kami makakapunta at makakarating dyan. Kapiling ka na kami magpupuri at magpapasalamat sa mga ginawa mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Continue to bless every one of us. Thank you, Lord. We give you all the praise and honor in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all.